Good day, everyone. Welcome to Hope and Strength for the Journey. Our scripture verse for today is found in the book of Micah chapter 6, verse 8 says, He has shown you, immortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Marami sa atin ang nagtatanong, ano ba talaga ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Minsan, iniisip natin na para maging kalugod-lugod sa Kanya, kailangan nating gumawa ng maraming ritual. Magbigay ng malaking offering o sumunod sa maraming panlabas na gawain. Ngunit sa Micah chapter 6 verse 8, malinaw na sinabi ng Diyos kung ano ang Kanyang hinahanap sa Kanyang mga anak. Hindi ito tungkol sa dami ng ating ginagawa sa church, sa ating talento, o sa kung gaano tayo kasikat. Instead, He requires three things. Act justly, love mercy, and walk humbly with God. Simple pero malalim at mapaghamon. Una, titingnan po natin, act justly, maging makatarungan. Sa trabaho, may kakilala ka bang laging kumukuha ng credit sa ginawa ng iba? Minsan, may tendency tayo na manahimik na lang para walang gulo. Pero God calls us to stand for what is right. Kung may kaibigan kang naloko sa business, instead na iwasan ang usapan, pwede mo siyang suportahan at hanapan ng tamang solusyon. Amen. Pangalawa, love mercy. Magmahal ng awa o habag. Minsan, may mga taong nakagawa ng mali sa atin. Kaibigan na hindi nagbayad ng utang, kapamilya na hindi tayo naalala noong kailangan natin sila. Pero sabi ng Diyos, mahalin natin ang awa. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ganun din natin dapat i-extend ang mercy sa iba. Amen. Number 3, walk humbly with God. Mamuhay ng mapagpakumbaba kasama ang Diyos. Hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo pwedeng magkaroon ng goals sa buhay. Pero dapat nating tandaan na lahat ng meron tayo ay dahil sa Diyos. Kapag may success tayo, huwag nating kalimutan na magpasalamat at huwag magyabang. Halimbawa, kung na-promote ka sa trabaho, imbes na ipagyabang ito, gamitin ito para mag-inspire at tumulong sa iba. Amen. Ito po ang challenge sa atin sa araw na ito. Pag-isipan natin, may injustice ba akong kailangang ituwid? May taong kailangan kong patawarin at ipakita ang habag? Nabubuhay ba ako ng may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos? Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, turuan mo akong maging makatarungan sa aking mga desisyon. Magmahal ng may habag at mamuhay ng may pagpapakumbaba. Naway makita ng iba ang iyong pag-ibig sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. This devotion reminds us that being a follower of Christ is not just about attending church, but living out His character daily. Amen. God bless you and your family.